Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pag-support at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Unang komento mula po ito kay Ginang Edetana Donza. Sabi niya, "There's hello, ayaw pa ni Paulo nakakatrabaho sa ina. Si Casey may asawa or jowa foreigner. May anak na. Kaya tama na kasi si Kim at Pau ay may secret married na. Private yon. Ito na ang babaeng hinahanap ni Paulo. Nagbago na si Pau, iniwanan na niya ang lahat ng bisyo dahil kay Princess Chinita. Ang Kim Pao ay nagmamahalan at nagkakaintindihan. Kaya binigay namin ng 100% na suporta para sa kanila. Kaya no way to kissy kasi si Pau ay may kimi na. God bless Kim Pao." Maraming salamat sa komento, Ginang Edetana Donza. Yes, tama po kayo dyan. Hindi na po dapat pang tinatanong at pinag-uusapan ng tungkol dito kay Casey kasi alam naman natin na past is past relationship. Tapos na po ito. And alam naman natin na si Paolo ang gusto lamang po makatrabaho, walang iba kundi po si Kim Chu. At yes, tama po kayo dyan, lahat ng bisyo ni Paolo Avellino noon, iniwanan at kinalimutan na niya para kay Chinita Princess. Ibig sabihin, ang dami pong binago ni Kim para po kay Kim Chu. Doon pa lang mga kakimpaw, isang malinaw na pagmamahal na po yun na matatawag. Kasi hindi naman po magbabago si Paolo kung alam niyo na mga kakimpaw, 'di ba? Kung wala siyang inspirasyon na pinaguhugutan ng lahat, kaya niya po na kayang alisin ang bisyo, pag-iinom, alak, sigarilyo, barkada, 'di ba? Or gimmick mga kakimpaw. At 'yan si Paolo ngayon. Ang bagong Paolo na talaga namang minahal ng sobra ng lahat dahil love na love din niya si Kim Chu. So maraming salamat sa komento, Ginang Edetana Donza. God bless po sa inyo and mabuhay kayo. Next comment naman mula po ito kay Ginang Nenita. Sabi niya, "Dres, happy na happy ako sa compliment ni Paulo kay Kim." Sabi ni Paulo, sa 10 years ni Kim sa choking from Chinita Princess to Asia's multi-media idol si Kim, overtime daw si Kim at mas maganda pa siya ngayon. Ang kilig Dres, meaning ni highlights ni Kim ang gabing yon. Hindi umagaw si Paulo sa spotlight ni Kim sa choking. Ang sarap magmahal ni Paulo. Gusto niya palagi i-highlight si Kim kaysa kanya. Parang na-feel ko na masayang masaya si Paulo kung umangat si Kim. Kaya nga si Paulo na ang nasa buhay ni Kim, umangat ng todo ang career ni Kim Ders. From commercials at sa mga projects niya, humahataw career niya dahil tinutuboy siya palagi ni Paulo. Very supportive si Paulo sa josawa niya, unlike sa ex ni Kim. Hinihila si Kim pababa dahil siya ang gustong umangat. Manggagamit yan. So maraming salamat po sa komento. Yes, ganyan po si Paula Avellino mga kakimpaw. Gusto niya laging si Kim Chu ang na-highlight. Katulad na lamang po noong pa-teaser ng The Alibay. Sabi niya gusto niya si Kim daw yung i-highlight doon at wag na siyang isama kasi si Kim yung sobrang naghirap and talagang nakita niya yung sakripisyo ni Kim Chu para po mapaganda ang naturang pelikula nila. Kaya hindi na po ako magtataka or mabibigla na ganito ka-supportive si Paula Avellino kay Chinita Princess na lagi pong hina-highlight si Kim Chu at lagi pong inaangat si Kim Chu. Kaya thankful tayo na ganito po ang kapartner ni Paula Avellino at sana po hindi magbago si Paula mga kakimpaw. Sana po hanggang dulo na ang kanilang pag-iibigan at syempre yung pinakaasam-asam natin na kasala na mangyayari para po sa kanila. Ito naman ay sa mga susunod na hinaharap pa mga kakimpaw. 'Di ba? Ito yung wish lang po ng mga Kimpaw fans. So maraming salamat po sa inyo mga komento, mga kakimpaw. God bless po at mabuhay kayo. So ito na nga, talakayin na natin mga kakimpaw ang kakapasok lamang po na balita na dapat nyo pong malaman sa araw na to. Grabe, nakakabigla po mga kakimpaw kasi ngayon lang po nag-post si Paula Avellino ng ganito and I'm sure nabasa at nakita niyo na po ang post ni Paula Avellino ngayong umaga lamang
na kung saan meron po siyang inirereklamo mga kakimpaw na dalawang babae na sumusubaybay at nagkukuha po ng picture sa harapan po ng kanyang bahay na para bang espiya mga kakimpaw, no? So kahit naman sino magrereklamo dito, 'di ba? Kasi ano tayo public figure, 'di ba? Tapos may mga espiyang ganito na kumukuha ng picture sa labas ng ating bahay. Syempre, mag-iisip ka anong plano nito. Baka pinagtatangkaan yung buhay ko, minomonitor yung galaw ko, 'di ba? Kaya dapat lang po talaga na mag-report si Paolo Avellino sa kapulisan nang sa ganun mapaliwanag or makapag-explain ng dalawang tao na to na reklamo niya mga kakimpaw. Ngayong umaga lang, sabi po ni Paolo Avellino, since ilang araw nyo na rin namang kinukunan ng picture and video, yung labas ng bahay namin, okay lang naman din siguro na i-post yung picture nyo para patas lang. So umalma na po mga kakimpaw si Paula Avellino sa dalawang ali po na lagi pong kumukuha at nagvi-video ng kanyang bahay po, no? Siyempre, bilang ako po yung nasa kalagayan, halimbawa no ni Paula Avellino, dapat ko talaga itong i-report sa kapulisan para po mapag-explain or mapatawag itong dalawang alin na to. Ano ba yung inyong rason? Bakit panay kayong kumukuha ng picture at video sa bahay ko? Minamanmanan nyo ba ako? Minamanmanan nyo ba yung galaw ko? Kasi parang espiya silang matatawag, mga kakimpaw. May kaso po yan, hindi tayo pwedeng mag-picture-picture ng mga bahay-bahay. Lalo na po at public figure itong si Paula Avellino. Siyempre, mga kakimpaw, kaligtasan po niya ang iniisip niya. Kaya dapat lang talaga mga kakimpaw na idulog niya po ito sa kapulisan, 'di ba? Nang sa ganun, ma-monitor itong dalawang babae po na kumukuha ng picture sa harapan po ng kanyang bahay maliban natin, 'di ba, na hindi pala maganda yung binabalak, 'di ba? For safety lang. Kasi alam naman natin ngayon sa panahon ngayon grabe ang bilis na lang po talagang gumawa ng mga krimen, mga kakimpaw. Kaya dapat lang talagang mag-ingat si Paolo Avellino. Meron mang nagsasabi na baka Kimpaw fans yan, kinukuhanan at minomonitor yung galaw ni Paolo Avellino. Naku, hindi naman po siguro ganito ang Kimpaw fans, mga kakimpo, kasi ang mga Kimpaw fans, alam po nila ang limitation nila. Hindi naman po aabot sa punto na ganito po ang mangyari na i-video, picture ng picture sa bahay ni Paolo Avellino. 'Di ba nakakahiya, mga kakimpaw? Kaya sabi nga po ng ilang mga nag-comment dito, napansin din sila sa wakas ni Papi pero sa nakakahiyang paraan. My God, mga auntie, kung ako kayo, baka nagpalamon na ako sa lupa. Sobrang nakakahiya mga kakimpaw to na ma-post ka po ni Paula Avellino sa kanyang social media account. Tapos parang ang dating ay nagmamanman, espiya ka sa kanilang bahay, di ba? So sana po mga kakimpaw, hindi talaga ito isa sa atin kasi sobrang nakakahiya po talaga to, di ba mga kakimpaw? Kasi alam naman natin yung limitation natin, di ba, bilang isang fans. Yung privacy ni Paula Avellino nawawala na po, hindi ba? Kaya sana makapag-explain itong dalawang ale bakit nila ginagawa ito sa harapan ng bahay ni Paolo Avellino. Kaya naiintindihan ko and nagigets ko yung nararamdaman ngayon ni Paolo Avellino. For safety lang din naman. Kaya niya po ito pinost para patas. So kayo ba mga kakimpo, ano po ang inyong masasabi dito? Please comment down below and syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe.